Magandang umaga kapatid. Ngayon ay February 19, 2025. Ang paksang paglingkod ko sa inyo, yung sinasabi ni Kristo na ating hari. Ang hari natin nagsabi, sinusulat ni Matthew. Sabi ni Kristo, pagkatapos niya at mga apostol sa kauli-hulihang panahon ngayon, lalo na may marami ng mga pastor, mga manggagawa, mga pare ngayon dito sa Pilipinas hanggang nakaabot dito sa Pilipinas, yun po yung katuparan ng hula ni Kristo sa magitan ng Diyos na nagsasalita sa Kanya sa magitan ng Espiritu Santo. Dahan-dahanin natin kapatid para maunawaan nyo. I am Banjelo de Cristo, 21st century prophet, teacher, evangelist. Ha? Teacher po ako at evangelist, prof ed, secondary courser. May training po kami sa education kung paano magturo na walang daya. And especially that we are teaching, or I am teaching also evangelically. I am responsible for my words being uttered o sinasabi sa inyo kay Kristo na aking hari. So, may Kristo na aking hari, hindi na mga teacher. Mga teacher tao. Si Kristo na teacher na hari galing sa Diyos. Sinasabi niya, may basihan tayo ha. Hindi tayo na filosofiya. Kasi ang gusto ko masunod siya, hindi ako. Hindi tayo. Hindi anghel. Siya ang masunod. Alinsunod sa gusto ni Kristo, siya ang masunod. Sabi niya, siya. Turo niya, ito, Matthew 24:24 sa Catholic version, sa Katolikong Biblia, ang dating Biblia. Sapagkat may magsalitaw na mga bulaang Kristo. Ibig sabihin mga sinungaling, mga duwag tong Kristo nito. Pagharap ang Kristo na totoo. Mariklamador itong Kristo na to. Sapagkat magsilitaw ang mga bulaang Kristo. Sabi po yan ni Kristo na walang makapagsinungaling, walang makalibatin yan. At ang mga bulaang propeta ay nagpakita na dakilang tanda at kababulaghan. Nangyari po sa Katoliko to. Ang Birhen Mariana, lumuha ng dugo. May ostia, naging dugo. Yung kalawat sa Bisaya, ostia, naging dugo. Scientifically proven daw. Hindi tayo maniwala nun. Hindi tayo maniwala na gawain ho ni Kristo yun. Yun po yung gawain ng bulaang Kristo. Kasi ang dugo kasi, Matthew 15, sa Acts 15:20, bawal ang dugo kainin. Ang ostia, naging dugo ni Kristo, ano yun? Hindi yun. Hindi tayo sa turo tayo makinig, hindi sa milagro. Walang sinasabi, makinig kayo sa milagro. Wala. Ang sabi ni Kristo para maligtas ka, makinig ka sa ebanghelyo at susundin mo, paniwalaan mo. Sa Romans 1:16 hanggang 18. Ebanghelyo, hindi milagro. Ikaw ay makakristo ang iyong utak, bakit magpadala ka sa mabulaang Kristo na ito? Hindi yun ang diwa ni Kristo na totoo. Si Kristo ay mas makapangyarihan pa sa kanila, bumuhay ng patay. At nagturo ng tama na walang makapagtunggali o makatalo. He is wise. He is the wisdom from God. Siya ang karunungan ng Diyos. 1:24 of Corinthians. Ngayon kapatid, ito ngayon, sapagkat nagsilitaw ang mabulaang propeta, at bulaang propeta at bulaang Kristo. Yung bulaang Kristo at bulaang propeta magkasabay ho yan. Pasensya na, mabilis talaga ako magsalita nung una pa. Ngayon, medyo hindi na makaabot aking dila kasi nabulol na dahil sa milestroke. At nakahula naman sa 32 verse 1-5, ang mga bulol mangaral kasama ni Kristo. Yun ang papaliwanag doon. Kasi paano ka mangaral kung wala kang Kristo? Patulad ng mga apostol, nangaral sila may Kristo sa kalang puso. Sa Galatians 6:4. Ngayon may basihan tayo lahat para hindi tayo maligaw. Kasi ngayon mayroon talaga mga pastor, mga ngaral. Wala naman libate. Hindi naman makalibate. Unfair po yun kapatid. Nakikinig ka sa pastor, sa mga gawa, sa pare na hindi makalibate. Anong problema doon? Kasi kung nagsalita ka na walang libati, ikaw lang isa nagsalita. Makinig ka, bubo ka. Dapat subukin mo muna. Sabi sa 1 Corinthians, basahin natin. Sa 1 John 4 verse 1-2. Subukin, ibig sabihin subukin, test. Ang pagsubok sa Tagalog, test.
Test. Subukin mo. Sabi ni Kristo sa iyong puso, para hindi ka madaya. Yung pagsunod mo na sumubo ka, pagsunod po sa kay Kristo ho yun. Yun po ang gusto ni Kristo na nanahan sa iyo. Subukin mo kung Kristo ba siyang totoo o tatakbo siya. Kasi ngayon, mangaral ka, ako kapatid, kaya nag-live ako kasi I'm willing na magbigay kayo ng violent comment at hamulin ako sa live. Dating ginawa ng katulad ko, ngayon ayaw na nila. Siya pumapasok sa aking live dati pero ayaw na nila. Lalo na si Jando Alabado. Mga si Hamsky Ray. Yung takot sa mga aklat sa aklat pa lang si Hamsky Ray, takot sa bautismo. Lahat sila. Kasi legally at evangelically ang aking stand with Christ. I use the legal to promote or to enforce the will of Christ, not to defeat, not to destroy. Colossians 2:8. Ngayon, itong mga ministro ngayon, ito ang kapatid ha, mga ministro, mag-ngaral sa'yo, makinig ka sa kanya, di ba makinig ka? O ano ngayon, siya lang mag-isa nagmululog. At ayaw niya makipagdebate. So, ibig sabihin, ang Kristo na bulaan, duwag. May Kristo ba na bulaan? May duwag ba na Kristo? Sabi ni Kristo, sa 2 Timoteo 1:7, basahin natin, sa Tagalog na Magandang Balita. Hintayin niyo kapatid. Gusto ko niyang tandaan muna ninyo, na sabi ni Kristo, magsilitaw, sumulpot. Maraming sulpot ngayon. Masumulpot na mga bulaang Kristo. Ang Kristo ho ito, mga sulpot na Kristo. Na sumasakop na sa protestante, sa katoliko, sa protestante ha, at sa katoliko. Pati Muslim, sinakop ito. Naniwala din sila na Kristo na hindi hari, hindi nahan sa iyong puso ang kanyang Espiritu Santo, Espiritu ng anak ni Kristo. Ibang Kristo na nila. At tinatanggal pa sa buong aklat ng Quran ang sinasabi ni Kristo na ang Ebanghelyo paniwalaan. Siya magturo ng Ebanghelyo sa 4:18 ng Lucas. Sabi ho ni Kristo, mangaral siya ng Ebanghelyo, hindi Quran, hindi katekismo. Hindi sulat ng mga pastor sa Amerika, sa mga pastor galing sa UK, pastor galing sa Germany at sa lahat ng panig ng mundo, lalo na sa Pilipinas. May aklat na. Ito basahin natin. Sa 2 Timothy 1:7 na Magandang Balita pa rin. Ito kapatid, ang sabi ni Kristo noon, sabi natin sa Matthew 24:24, mga bulaang Kristo at bulaang mga propeta. Anong ibig sabihin nito? Sa 2 Timoteo 1:7, Magandang Balita, o dating Biblia. Ito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, hindi duwag. Hindi duwag, kailangan mo talaga maglubate. Sa mga demonyo, sa mga bulaang propeta, sa Ephesians 6:10-19, Ebanghelyo. Si Kristo nahan sa iyo para maglubate ka. Gawin kang sundalo. Sa 6 ng 1 Timothy 2 hanggang patuloy. Ito, basahin natin. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ni Kristo ng katakutan ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan ng pag-ibig at kahusayan. Ano tong pag-ibig? Mabait ka? Sa mga sinungaling? Yun ba ang pag-ibig? Dapat talaga magalit ka. Kasi mali. Kasi mali. Hindi ka ba magalit pag mali? 1 plus 1 equals 3? 1 plus 1 equals 2. Gumamit lang ako ng simple pananalita para maunawaan nyo. Dapat evangelical ka. At sabi ng itong pastor nito, nangaral, huwag tayong magpagdebate kapatid. Tanga. Sabi, sinong Kristo na duwag? Ikaw, bulaang propeta, duwag ka na propeta. Ang tawag ko sa mga bulaang Kristo at bulaang propeta, mga duwag ko yan. Ito, captured market ka na. Pati magulang mo, pati lolo mo, pati asawa mo, nakikinig lang sa kanya. Ang duwag pa na pastor, duwag pa na magagawa. Sabi, nangangaral, na ibang pangarap, sinisiraan kami. Anong pakialam ko sinisiraan kayo? Kahit sisiraan tayo, yung sumisira sa'yo, harapin mo, ikumpronta mo. Huwag kang masyadong doon mo sa gilid, magpakampi ka sa kongregasyon,
ng mga kapatiran na, kapatid, sinisiraan ako, duwag, tago pala sa kapatid. Pag sinisiraan ka, harapin mo. Ano ang Kristo mo? Ano ang Kristo? Duwag ang Kristo mo? Sabi dito sa 2 Timoteo 1:7. Sapagkat hindi binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan. May kapangyarihan pala. At pag-ibig, ang kapangyarihan noon nung katapangan kasama si Kristo. At pag-ibig at ng kahusayan. Mahusay ka. Ano kahusayan? Ibanghilista ka. Mangaral ka sa Ebanghelyo. Ang pag-ibig, basahin natin talata para lubos yung maintindihan sa Ephesians 4:15. Basahin natin. Tingnan mo kapatid ha, mga pastor, alam ang pag-ibig. Ha? Ano pag-ibig? Ephesians 4:15. Matagal na to, dating Biblia. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Yun pala ang pag-ibig. Pagsasalita ng totoo, kapangyarihan, hindi kaduwagan. Ang sabi no, ito ang mga pastor nito, mga manggagawa. Sabi ng mga kapatid, sinisiraan tayo, tatawanan sila. Ito ang dapat paliwanag. Sinong kalaban mo doon? Ikaw lang nagmululog ka lang. Inimpluwensan mo ang membro na ikaw ay duwag. At ikaw pa, ang Kristo mo, duwag din. Pag sinisiraan ka, harapin mo. Bakit mo ako sinisiraan, kapatid? Anong mali ko? Anong basihan sa iyong paniniwala? Bakit ako mali at bakit ako tama? Magdebate kayo na magginoo. Magginoo naman talaga ang debate. Kay Kristo, sila sa mga kalaban lang, hindi magginoo, sensitive, balat sibuyas. Pag sila bang mga demonyo kayo, ay, masama to si Banjelo magsalita. Totoo naman. Hindi ka nakinig sa salita. Sabihin mo ako sa demonyo ko, ako. Wala akong pakialam. Basta lang ang totoong Kristo mapaglingkod ko. Magalit na ako, magalit. Basta ang totoo sasabihin ko. Kasi balat sibuyas ka. Pugi points ka lang. Ha? Pugi points ang mga pastor ngayon, mga manggagawa, mga pare. Pugi points, mga sinungaling. Sabi ko nga sa Matthew, sa 17 sa Revelation 1-5, mga anak ng puta. May puta talaga. Salita ng Kristo ang puta. May anak ng puta sa Spanish. Bible. Tawag nyo Bible. Hindi kayo pastor, hindi kayo magagawa, hindi kayo pare, mga anak ng puta kayo. Harap kayo sa totoong Kristo ko. Kasi ganito kapatid, totoo ka ba ang Kristo? Totoo ba ang Kristo mo? At tanong ko, ang Kristo mo ba gumalaban sa Kristo ko? May espiritu ako. Ang espiritu na sa iyo, demonyo. Ako ang espiritu ko, ay espiritu ng totoong Kristo. Bulang Kristo ang Kristo. Maglaban tayo. Sino ang totoo natin Kristo? Iharap mo ang Kristo mo. Iharap ko rin ang Kristo ko sa aking puso. Kung anong turo. Doon mo matunayan sa karunungan ni Kristo ko kung totoo ba ang Kristo mo. Ang totoong Kristo, hindi matalo sa debate. Sa 21, verse 15, sa Lucas 17, verse 22-21, at 21, verse 15. Hindi matalo sa debate si Kristo. Basta Ebanghelyo. Pag hindi ka Ebanghelyo, doon talo ka na. Kasi ngayon kapatid, dapat matapang tayo talaga. Kahit may pumatay sa atin, basta nagalit, wala tayong pakalam. Basta ipangalan mo na sa Kristo, pag si Kristo namatay dahil sa katotohanan. Sa cross pa siya, nagsabi ng totoo. Bahala si Kristo sa atin, sa ating puso kung tayo na may papatay ngayon. Basta nabuhay ka, napaglaban ko si Kristo sa Matthew, sa Philippians 1:27. Basahin natin. Ang mga pastor nito magsasalita, walang kalaban. Ako naging social media na para kayo lahat makalaban sa akin. I-present ko to sa Facebook, sa YouTube, para lahat-lahat na may internet, na may computer, maka-access at pwede nyo i-share na ito si Banjelo, kalaban. Kasi ito, kapatid, kayo, marami kayo. Tanong ko, ako lang mag-isa. O kayo lahat, laban sa akin. Tignan natin kung sino Kristo ang tatayo. Sino Kristo ang matapang? Sino ang Kristo ang totoo? Magtapang lang, magsabi ng totoo. Luwag ang Kristo nyo. Hindi na issue yung mga kapatid na si Kristo noong unang panahon, pinatangan sa anak ng demonyo, na mga Parisiyo, mga Hudyo. Pinatangan siya. Sa 8, 41 hanggang 50.
Pinatangan sa demonyo. Bakit ngayon, pag inatake ka ng membro mo, ano ka, parang balat sibuya ka, kapatid, inatake ako. Magkwento ka sa harap ng mga membro, sa internet. Inatake. Hindi ka fighter. Duwag ka, tago-palda ka. Hindi ka dapat na mangaral, kapatid. Hindi mo naintindihan ang diwa ng mangaral. Ang Kristo, sabi na sa 2 Timothy 1:7, hindi ang Kristo hindi nagbigay ng kaduwagan, kundi katapangan na magsalita na may pag-ibig. Ang pag-ibig, sabi sa 14:15, ito, kung sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ang katotohanan, Ebanghelyo. Ephesians 1:13. Hindi katekismo, hindi Quran, hindi mga aklat, mga protestante, galing sa Amerika, galing sa UK, na pinaruan nyo, naturo na ang ilang basehan na base sa Torah ni Moses. Hindi base sa Ebanghelyo ni Kristo. Iba ang Torah ni Moses, iba ang Torah, aral ng anghel, ang utos si Moses. Ephesians, Acts 7:53. Alam niyo, kapatid, bakit magbilis ako magsalita? Kasi marami ako sasabihin. Para hindi kayo madaya. Tingnan mo mga pastor niyo, mabagal magsalita. Kahit ako bulol-bulol, na inaabot ko ang magsalita. Kasi sa 3:1 hanggang 5, ang Espiritu ni Kristo magsalita na mabilis, na parang hangin. Hindi, ako nga, pagkatapos ito, i-review ko kung ano ang aking sinasabi. Kasi si Kristo kasi ang manguna sa ating pagsasalita. Matthew 20, verse 20. Ito, kapatid, ito basahin nyo, may talata naman, binigay ko. Bakit kayo pinakingalaw kayo ng membro nyo? Bakit ang sabi ni Kristo, subukin nyo sila. Aking basahin talata sa 1 John 4, verse 1-3. Maliit lang itong aklat, kapatid. Bakit ayaw nyo basahin? Sabi ni Kristo, magbasa kayo. Ha? Sa 2 Timothy 2, verse 15. Utos yan. Ikaw tamad. Ikaw ay duwag. Ikaw ay rebelde. Para hindi ka maligaw. Para kang estudyante. Tuturan. Anak, ito gagawin mo. Ayaw mo sunod, di maligaw ka. May teacher ka. Ang teacher natin si Kristo. Basahin mo talaga. May aklat na. Inipon niya. Kasama ang Espiritu Santo sa Isaiah 34, verse 16. Siya ang mapaliwanag. Hindi tao, hindi anghel. So, kaya ako nagalit dyan kasi naaral ako ng legal. Pagkatapos ko naaral ng legal, ito pala mali ang paliwanag. Hindi legal pala. Philosophy ka lang. Ang philosophy is not a law. A philosophy is not a law. It is not a basis of justice. The basis of justice is the truth. The truth from God. Sa Isaiah 59, verse 12 to 15. Bakit, kapatid? Ilabas nyo ang Kristo nyo kahit marami kayo. Isa lang ako. Idepensa ko ang Kristo ko legally at evangelically at educationally. Kayo, magtuturo kayo, ano kayo? Hindi naman kayo propeta, hindi kayo apostol. Ako nag-aral ng aklat. Mag-aral kayo. Huwag kayo magpati na pastor kayo, pare kayo. Dismiss lang ako yun. Sino maniwala sa inyo? Legal ito. Anong prueba nyo na pare talaga kayo? Walang pare nang-aral ng katekismo. Yun ang tradisyon ng unang panahon, Ebanghelyo. 2 Thessalonians 2 verse 13 to 15. Ang daming duwag ngayon. Ngayon, marami kayo. Mga kapatid, marami kami. Marami kayong mga duwag. Pati si Ip din yung duwag. Putisante yung duwag. Ang Kristo ng duwag. Pagkaharap ng totoong Kristo. Ang pangalan ko kasi dito sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano ibig sabihin ng Ebanghelyo ni Kristo? Gospel of Christ. Si Kristo ang nangunguna sa akin. Hindi pastor. Kaya Gospel of Christ, the Gospel of the pastor. Walang Ebanghelyo ang pastor ngayon. Gospel of Christ. Ang naturo ng gospel si Kristo, hindi pastor, hindi manggagawa. Siya mapaliwanag sa atin spiritually, nanahan sa atin ang puso ng espiritu ni Kristo. Hindi ng asawa mo, hindi lang espiritu ng iyong pastor, hindi espiritu ng iyong pare. Ha? Naunawaan niyo ba, kapatid? Mahirap talaga unawain si Kristo. Ang pinakamahirap unawain si Kristo. Ulit, pinakamahirap unawain si Kristo. Na totoo, sa 1 Corinthians 2
verse 11 to 16. Kung hindi ka tinawag ni Kristo, hindi ako papugi-puwins. Magalit na kayo, magalit sa akin, magalit talaga rin ako sa inyo. Ano pakialam ko? Ephesians 1:10. Si Kristo ang aking hari, siya ang aking pasayahin, hindi kayo. Hindi kayo maaari ng buhay ko at sa bawat buhay ng mga tao. Siya ang mangaral, hindi kayo. Ano kautin dito? Alam niyo, may mga magulang din, mga bubo. Magulang na mga bubo. Bakit? Nakinig sa duwag na pasto ng mga gagawa. So, may mga apo, mga anak, nakikinig din. Kawawa ang mga apo, mga anak. Nakinig sa pastor, nakinig sa pare. Maraming bubo mga magulang. Salamat sa Diyos, tinatawag ako. Hindi ako bubo. Ako yung bubo sa lahat ng aspeto ng pag-aaral. Huwag lang sa turo ni Kristo ako maging bubo. Kasi ang kapahamakan, ang magdala sa atin sa katuwiran, sa buhay na walang hanggan, si Kristo. Sa Matthew 14, John verse 6. Ako ang katotohanan, ako ang daan, ako ang buhay. Gusto mo bang mabuhay? Akala mo mabuhay ka wala si Kristo? Naghintay ka ng kapahamakan. Pag nawala yung katawan, doon ka na hukuman. Doon ka sabi ni Kristo, walang hanggang kamatayan. Everlasting death. Everlasting punishment. 21 verse 8 of Revelations. Ito kapatid, ang punto ko. Totoo ba ang Kristo mo? Nangaral ka sa akin? At tanong ko, lalaban ang Kristo mo sa akin sa debate? Kahit marami kayo, okay lang. Mas matindi na, masubukan si Kristo. Magsubukan tayo kapatid. O ulit, basahin natin ang sa 1 John 4 verse 1 to 5. Para mo na turo po to ni Kristo kay Juan the Apostol. Hindi susulat si Apostol Juan kung wala si Kristo sa kanyang puso. Nandun na si Kristo sa langit. Ang Espiritu ni Kristo nasa kanyang puso. Walang laman. Ang laman ni Kristo nakapo sa langit, sa kanan ng Ama. Hebreo 1 verse 1 to 5. Ito, basahin natin kapatid. Hindi na unawaan to eh. Ito, nalaga, para hindi ka madaya. Ito, basahin natin sa John. Ito po yung mabasa sa magandang balita ng Biblia sa Katoliko at sa dating Biblia. Ito, 1 John 4 verse 1 to 5. Alam niyo kapatid, nangaral ko may basihan. Pinagtagaan ko talaga para hindi ako maligaw. Para si Kristo, ang salita lang ni Kristo ang aking pangaral. May basihan. Sa 1 John 4 verse 1 to 5. Ito, mga minamahal. Turo ni Juan. Turo ni Kristo kay Juan. Sinusulat ni Juan, the Apostle. Huwag kayong magpasiniwala sa bawat espiritu. May espiritu ang tao, may espiritu na mula ang Kristo, at may espiritu na Kristo na totoo. Lahat ng espiritu susubukin natin. Espiritu ni Kristo, espiritu ni mga tao, espiritu ng anghel. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Magalit ako, magalit sa akin. Totoo lang aking sasabihin. Wala akong pakalan. Hindi kayo maligtas sa kabaitan ng tao, kundi sa totoo. Totoo lang kahit masakit at matamis. Tatanggapin natin kasi totoo lang ang dahilan para tayo maligtas. Ang totoo si Kristo. Ang totoo si Kristo at ang ebanghelyo. Ako ang daan, katotohanan at walang buhay na walang hanggan. Sinasabi ko lang talata kanina. Ito, basahin natin. Sa 1 John 4 verse 1 to 5. Mga minamahal, huwag kayong magpasinawa kasi ako kapatid, pag may kalibate ako, hindi na magpagsalita. Alam ko sasabihin niya eh. Sabi ko, you stick to the gospel. Huwag kang magpaliwanag, wala akong panahon sa paliwanag mo. Gospel, lawyer, stick to what is written. Kasi yun ang tama. Hindi ikaw mangangaral. Ang aral natin base sa aklat. Pag-aral sa eskwelahan, may prescribed book. Ang aklat ng eskwelahan ay yung basehan sa eskwelahan ka. Pero sa kaharian ni Kristo, ang paniwala natin ang aklat ng hari. Yun po ang aklat ng hari sa kanyang kaharian. Sa Isaiah 34 verse 16, aklat ng Panginoon o aklat ng hari. Ang Panginoon natin, hari ng hari at Diyos ng mga Diyos. Ito, mga minahal, utos ko ito, gabay mo kung may totoong Kristo sa iyong sarili. Mga minamahal, huwag kayong paniwala sa mga pugi points. Ay, hindi pala.
sa mga bawat espiritu. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos. Sapagkat marami magsalita na bulaang propeta at sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, mga sinungaling. Subukin ang mga sinungaling. Maraming magsalita na bulaang propeta. So hindi lang kayo sakanay. Nung unang panahon, nagalit si Kristo. Pinagbalibag ng mga mesa. Dahil sa mga pinagawang negosyo ka ng bahay ng kanyang ama. Ito mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, lalo na hindi di Bautista. Ayaw magpasubok. Kundi inyong subukin. Hanggang ngayon, parami ng parami. Sa Pilipinas, sa Vietnam, sa China, sa Europa. Alam mo kapatid? Pag mayaman ang pastor, doon, dadali ka na. Kasi ang thinking ng mga tao, pag mayaman ang pastor, yun sila totoong sa Diyos. Doon ka dadali. Wala sa kayamanan, sa edukasyon ng tao, ang bigay ni Kristo. Kailangan mo may Kristo. Kahit hindi ka mayaman, kahit wala kang pinag-aralan, may Kristo ka. Ang mga apostol, walang pera. Wala silang pinag-aralan. Lahat ng mga apostol, walang pinag-aralan. Pati si Kristo, walang pinag-aralan. Pero ang karunungan ni Kristo, masigit pa sa mundo. He is the wisdom. Siya ang karunungan ng Diyos. Sa 1 Corinthians 2 Corinthians 1 verse 24. Siya ang karunungan ng Diyos. Hindi tao, hindi ng angel. Diyos. Ang karunungan ng Diyos nasa atin. So, pag ito mga pastor ngayon, laban kay Kristo, sino sila? At tanong ko, mga manggagawa, sino sila? Mga pare, sino sila? May Kristo ba siya? Sige, lalaban ba ang Kristo sa akin? Naka-live na ito, kapatid. Marami dating mga papansin. Pinapansin ko. Kahit hindi na. Ako na talaga. Dati Facebook, maraming pumasok. Wala na. Ako na pumasok sana. Marami yung naasa sa akin. Yung si Hamski Ray, na debate ko sa Catholic apologetics, nawala na. Nag-iba na siya ng account. Iba na. Humphrey Binya na. Hindi Hamski Ray na. Nahiya na. Kasi kapatid, pag may kontra sa'yo, obligasyon mo magtaba. 1 plus 1. Sabi na 3. Sabi ko to, mali. Sabi ko, ako daw mali. Di hanapin ko siya. 1 plus 1 equals 2. Ikaw pa yung mathematician. Ang sagot niya 3. Example lang ito, kapatid. Pero totoo to. Sabi na, bautismo daw sa bata. Wala naman siya mabasa. Sabi ko, kung mababasa mo, magbabalik ako sa Katoliko uli. Dati, for my religion ko. Katoliko kasi ang formal religion ko. Pero sino tumatawag sa si Kristo? Sino pa bang tumatawag sa akin? Hindi naman ina ko. Hindi naman ama ko. Sino tumawag? Si Kristo. Paano ka tinawag ni Kristo? Ebanghelyo. Na totoo. Hindi pilipit. Totoo. Interpretation is good faith. Not pilipit. Hindi pambaluktot. Sa 2 Peter 3 verse 15 to 16. Ito ko din. Mga minamahal. Minamahal. Galing po kay Kristo to. Pagmamahal ni Kristo sa atin. Pagmamahal to ni Kristo sa atin. Huwag kayo magsiwala sa bawat espiritu. Huwag maniwala agad. Kundi inyong subukin. Dapat muna alam mo rin. Ikaw sumusubukin. Dapat alam mo rin. 1 plus 1. Alam mo to. Ikaw, anong ang Kristo mo? Ano turo ng 1 plus 1? Ano turo ni Kristo? 3. Mali ang Kristo mo. Hindi mo, pag alam mo, subukin mo na. Hindi ka pwedeng sumubok kung wala kang alam. Ikaw ang teacher. You should know first what is 1 plus 1 equals 2. Sinasabi na 3, hindi mo na alam. Naniwala ka, amen. 3 din. Pareho kang bubok, pareho kang bulag. Ang bulag, nakapwa, binakay ng bulag, kapwa mahulog sa hukay. Kung hindi ka naniwala kay Kristo, naakay ka ng bulag, kapwa mahulog sa hukay. 15 Matthew 12 verse 15. Nag-asaya ka ng panahon, kapatid. Magbasa kayo, mas mabilis ito magturo sa tao. Maniwala kayo, may aklat na. Ang pinasaliksik ng Diyos, ang aklat, hindi pastor, hindi papare, hindi ministro. Hindi magagawa. Para hindi ka maligaw. Sa Isaiah 34 verse 1, 1, verse 1, 16. Sa tamang salin. Tinatawag kayo ng Diyos.
ni Kristo. Apakinggan natin si Kristo. Sa Matthew 17, Matthew 17, 1 to 5. Ito, basahin muna natin ito. Huwag kayong magsipanawala sa bawat espiritu. Bihira lang itong inaaral ng mga pastor. Alam niyo, kapatid, ako, hindi masyado sa mga ang gagawin natin sa isa't isa, sa kapwa-tao. Kung muna yun, obsolete na ho yun. Kung anong gagawin natin, alam na natin ang gagawin sa batas, sa Evangelyo, sa nakasulat din sa Matthew 7 verse 12. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa kanila. Huwag mong gawin sa iba ang huwag mong gustong gawin sa kanila. Basahin na lang natin. Ito muna. Mga minamahal, huwag kayong magsipanawala sa bawat espiritu. Ang kailangan bida si Kristo, hindi ang aral. Si Kristo ang bida, hindi ang aral. Ang aral, nakabit na ni Kristo. Anong pagkakalaman nito sa Kristo? Para masunod ka, ang aking aral. Kailangan muna ang Kristo. Siya ang salita ng Diyos. Sa John 1 verse 1 to 5, 1 to 3. Ang Kristo ang ating kailangan. Ang dala-dala ni Kristo, hindi Ebanghelyo, hindi Quran, kundi Ebanghelyo. Ang dala-dala ni Kristo, Ebanghelyo, hindi Quran, hindi katekismo. Yun ang totoong Kristo. Iba ang Kristo ng mga Katoliko at ibang Kristo ng mga Muslim at ibang Kristo ng mga Protestante. Ang kanilang doktrina nakabase sa Torah. Ang hari si Kristo, hindi si Moses. Ito, Ebanghelyo, kompleto. Romans 1:16. Ituloy natin. Subukin ninyo ang mga espiritu kung sila sa Diyos. Sapagkat maraming magsalita o mga bulaang pupita at bulaang Kristo. Ito tuloy natin. Dito'y nakilala ninyo ang espiritu ng Diyos kasama ni Kristo na bawat espiritu naghayag na si Kristo ay naparito sa laman ng Diyos. Ang bawat espiritu hindi na naghayag na si Kristo ay sa Diyos ay ito ang Antikristo at iyong ito. Sa 1, mga kapatid, mahal, huwag kayong magpanawala sa espiritu. Huwag maniwala ka agad eh. Kaya normal na mga pastor, kailangan talagang tanungin, questionin. So, ito mga pastor ngayon, mga gagawa ngayon, kapatid, may salit sa doktrina. Normal yun ho yun, ikaw may doktrina. Siya pa kaya wala, ikaw lang batalino, bubo. Ang Kristo, dinibay din Kristo sa lahat. We have the mind of Christ, pati mga apostol, we have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Ikaw lang may Kristo. Basayan mo aklat, mali ka pa nga. Sabi na, huwag mo ka magbati. Duwag pa ang Kristo mo. Kailangan man libati. Mga member mo sa labas, nagtatanong. Labanan mo sila. Kaya naging matapang sila kasi hindi sila masagot. Akala na sila tama. Pag sumasagot ka, subit. Tulad sa akin, libati natin. Ngayon wala na. Naka-live na. Nadali ako. Ang hindi nakilala sa akin, hindi mga libatista. Ang mga libatista nakilala kung sino si Banjelo. Naka-live na, may record na, naka-share na sa internet. For public scrutiny to the internet, to the social media. Hindi ko sa kato-kato lang nagtago sa kapilya. Itong ministro ngayon, lumabas sa internet. Tago pa rin. Ang kanyang doktrina, sa loob pa rin. May sarili silang link. Ang kanyang aral hindi share sa internet. Kasi sabi niya, ang hukom ni Kristo galing sa loob. Galing sa loob hanggang sa labas. Hindi pwedeng, walang nakabawasan na, wag lang sa labas. Sa 2 Peter 3, 1 Peter 4, verse 17. Mga taong ito. Alam mo kapatid, ang tawag sa mga pastor, mga pare, mga manggagawa, sa 17:1 to 5, mga anak ng puta. Hindi sa pastor, hindi sa tanga. Anak ng puta, mga maruming babae to, maruming tao to. Akalang puso, walang Kristo. Marami sila. Ang tanong ko, marami kayo. Kayo ba kay Kristo? Marami kayong tanga. Maghanap ka ng espiritu, kapatid. Kailangan na, marami iba na hanap ng espiritu, mga abyan. Mga Katoliko, mga abyan. May kaibigan sa abyan. Alam ko yan. Nakita ko sa bumatayan, nakarinig ko na may abyan sila. Totoo ang abyan. Espiritu, ang espiritu na hinahanap ko, ang espiritu ni Kristo na nanana sa akin. Siya pa ang tumawag. Mahal ko ang kanyang turo. Maglaban tayo sa turo. Masabi na, ang mundo ay bilog.
ang bindo abulog. Nakasulat din sa 42 ng Isaya. Labanan din, square, pag sabi mo square, hindi pwede. Sa tamang salin. Pag sabi ni Kristo, sabi ng Diyos, totoo yun, maglaban tayo doon. Pag sinasabi na ang square root of 9 is 4, hindi kita papasila kahit balik ka. Hindi man ebanghelyo yun. Math naman yun, mathematics naman yun. Yun ka masaya eh. Bahala ka. Pero sa exam, ako bahala. Sabi ko, natala ang spirit of 9 is 3. Ako papasa, ikaw bagsak. Pero ito, may Kristo tayo. Ano ka, hari ka? Kaya ako nagalit ka ba? Hindi ba kayo hari? Ang hari, may karapatan magalit. The messenger of death. Ang hari is the messenger of death. May kapangyarihan magparusa sa atin sa dagat-dagatang apoy. Kasi sayang ang buhay nyo, kapatid. May aklat. Mas mahal pa nyo ang pastor nyo, magagawa nyo ka sa aklat. Yung pinabaharap ng Diyos. Bakit ayaw nung unawain? Again, sinasabi sa 12 ng 12:10 of Daniel, walang sama-sama na walang Kristo ang makaunawa. Si Kristo lang papaliwanag. Pag tinatawag ka ni Kristo sa kanyang kaharian, pag hindi, doon ka sa labas. Sa 7:21 hanggang 25 ng Mateo, marami nagsasabi, Panginoon, Panginoon, nangaral kami sa iyong pangalan. Pangalan lang. Hindi totoo. Sabi ng Diyos ni Kristo, humayo kayo, lumayas kayo, hindi ko kayo kilala. Sabi ng hari, ano hari ka? Makawasok ka? Ako, pag nangaral, walang preparation. Impromptu. Kasi sabi nito sa mga aral ang alam ko lang, talata. Pero ang direksyon ng pag-aaral, siya mag-direct. Hindi ako. Siya ang hari. Sa 8 ng Romans 6 hanggang, sa 8 ng Romans 8 hanggang 18. 16, I mean. Ngayon, ito, sa Matthew 17 verse 1 to 5, basahin muna natin. Ito kasi pag ngaral ka ng duwag, wala ka karapatan mangaral, duwag ka eh. Kaya mong harapin na dapat ang mga demonyo. Ang mga demonyo kalaban natin, napakasulat sa 6 ng Ephesians 10 verse 9 hanggang 19. Basahin muna natin dito. Marami kasi kapatid. Maliit lang aklat pero malalim ang karunungan. Hindi mo nawa ng tao, hindi mo nawa ng anghel kung wala kang Kristo sa iyo, magpaliwanag. Na-experience ko sa kanaman, naraming debate, mayroon akong sagot ay, nasagot ko pala gano'n. Mayroon pala akong sagot na gano'n. Pero alam ko lang talata. Pero nasagot ko pala. Malalim pagkasagot. Ito. Kasi may Kristo kasi. Buhay siya. Yung espiritu na hinahanap ko, nanahan sa akin. Pagka nahanap mo, baka abyan lang hinahanap. May espiritu ng demonyo. Naghanap ka ng Kristo, mali pa Kristo mo. Bulaan pa, duwag pa. Ang mga Kristo, mga bulaan, mga matapang pag hindi ka totoong Kristo. Makadibate, logic na nakalang karunungan, tatalo ka kung hindi ka totoong Kristo. Kasi totoong Kristo, dapat mag-interpreta ka sa tamang paliwanag base sa aklat. Base sa Latin, base sa Greek, sa Hebreo. Mahebreo at Greek ako na Biblia. Tawag niya Biblia. Sa Thayer's at Strong's Greek Dictionary into English. So, dapat talaga, hindi ka kailangan, sabi ng pastor ka sa namin, wala akong pakialam pastor ka. Pastor ka lang. Pastoral ka lang. Kahit magagawa ka ba. Pag si Kristo nagsalita na totoo, nagpanawa sa akin, ay hiwalay. That is the time maghiwalay tayo, kapatid. Iba ang Kristo mo. Kasi sabi ko, ano ang Kristo mo? Totoo? Kaya ba magdebate sa akin ng Kristo mo? Kahit marami kayo, pareho kayo ng panawala. Ang Kristo ko, kayang humarap sa maraming bulaang Kristo. Ang bulaang Kristo, mga demonyo ho yan, nagkunya rin Kristo. Mga demonyo ho yan, nagkunya rin Kristo. Base sa 1 Timothy 4, verse 1 to 5. Alam nyo, kapatid, wag sa aral lamang. Kailangan mo muna totoong Kristo na nalaman mo bago ang aral. Seek first the kingdom of Christ and His teachings. Matthew 6:33. Unang-una mo nang hanapin si Kristo. Kasi siya ang magturo sa'yo. Para ito sa eskwelahan. Anong pangalan namin ng mathematics? Sino teacher mo? Sino teacher? Teacher mo na hanapin. Sino magturo sa'yo? Iba.
Ang teaching mo, Antikristo? Nagsabi na Kristo na siya, pero bula ang Kristo. Dapat alamin mo muna ang totoong Kristo. Kaya may aklat. Para iyong masaliksik. Sabi sa 2 Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth, study. Anong aralan natin? Anong aralan natin? History? Sa kaharian ng Diyos? Modern history? Ha? Ebanghelyo lang. Ibang ebanghelyo sa modern history. Hindi philosophy din. Because Christ is not teaching philosophy. The gospel is written for us to obey, to believe, and obey. Para ating masunod, ating mapaniwalaan. Ito, basahin mo natin. Bakit hindi ako masyado mangaral na tungkol sa kapwa-tao. Common na kasi yun. Common. Si Kristo ang yung dakilain. Ang aklat ito, turo ni Kristo. Ito Kristo. Hindi, sabihin, ito. Sabi ni kapatid ng ganito. Sabi ng kapatid. Ikaw ba nagsabi o si Kristo? Pwede mo sabihin na, pangalan ni Kristo, sa pamagitan ni Evangelio ni Kristo, kasi ako ginagamit ni Kristo. Pero pag sinasabi, ako naman nagsabi, turo ni Kristo, hindi turo ko. Ha? Sabi ko, ayon sa turo ni Kristo, hindi turo ko. Ako lang ang ginagamit ni Kristo para magturo, pero ang pangalan gamitin mo dapat ang Kristo, hindi ang pangalan mo. Ang ginamit ko sa social media, Evangelio ni Kristo, Gospel of Christ sa English. Italian po ang Evangelio ni Kristo. Evangelio ni Kristo. Kaya ako na kanina, ito, sabi, yung duwag na magagawa. Alam mo nang magagawa siya, ang gawain niya, duwag sa mga debate. Takot. Takot ang Kristo na. Kasi hindi talaga siya, ang aral niya mali. Hanggang ngayon. Ito, basahin ko bakit hindi ako nangaral lang May kumpletong account na po ako dito ginagawa. Pero hindi ko pa nangaral. Kasi, common kasi. Mga batas lang. Madaling unawain. Pero si Kristo mahirap unawain. Kasi siya ang wisdom. Siya ang mystery of God. Colossians 2:3. Siya ang mahirap na unawain. Ito, bakit hindi ko masyado inaaral ang mga banal na utos para sa mga tao. Sa 7:12 ng Matthew. Gasgas na ko yan, late bloomer. Dapat advance ka na ngayon. Kasi si Sasaras, nag-double time, advance dan siya sa kanyang kasinungalingan. Dapat advance ka lang sa labanan ang kasinungalingan sa pangalan ni Kristo. Kristo ang laban natin, hindi aral. May Kristo muna at aral ni Kristo. Siya muna ang una. Alam niyo mga parang ginagawa ng parang classroom instruction ang pangangaral. Parang ito teksto. Mabagal. Dapat tuloy-tuloy mangaral. Para ang pacing mabilis. Matapos na isang oras, ganun pa rin. Nakaksaya ng panahon. Sila lang kasi nag-ipon, mga 3 hours na, 4 hours na, ganun pa rin ang topic. Walang mystery. Kailangan mystery na hindi alam na ng tao, dapat mong i-reveal, dapat mong ipangaral, katulong si Kristo, nangaral sa'yo. Siya ang nanguna. We have the mind of Christ. Being a true Christian. Ito basahin ko. Matthew 7:12. Dating Biblia. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyo sa inyong gawin ng mga tao. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyo sa inyong gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila. Sapagkat ito ang kautusan ng mga propeta. Utos ako ng Diyos. Si Kristo rin, pinangalan ni Kristo. Gawin nyo sa mga tao ang gusto nyong gawin sa inyo. Huwag nyo rin gawin sa mga ibang tao ang hindi nyo gawin. Huwag nyo rin gawin sa ibang tao ang mga bagay na hindi nyo gusto na gawin din sa inyo. Sa golden rule, do not go to unto others nabulol ako. Do not do unto others the things that you do not want others to do unto you. Huwag gagawin sa iba ang mga bagay na ayaw nyong gawin sa inyo.
Yun po'y tama. Ilang siglo na ho yun. At huwag yun rin gagawin sa iba, ang mga bagay na huwag din gagawin sa inyo. Gagawin sa iba ang mga bagay na gusto nyo gawin sa inyo. Huwag kayo mag-chismis, magsira ng puri. Magsiraan sa reliyon, okay lang yun. Kaya magdebate nga tayo. Pero pakialam ng buhay, sa kanila yun. Ako talaga kapatid, Manila ako talaga. Kasi sabi nila sa Manila ng mali. Sa 1 Corinthians 19 to 25, sirain. Manila talaga. Kaya ako Manila, sabi ng mga pastor, ay hindi ko kayo siraan. Ako Manila talaga. Sira ang Kristo, no? Duwag ang Kristo, no? Kasi utos sa Kristo, banal na utos sa Manila. Hindi nyo lang alam, kasi hindi nyo binabasa. Nakinig lang kayo sa pastor, sa mga gagawa. Ang yung ulas sa mata, may mata naman kayo. Saan yung ginamit ang mata nyo? Ginagamit yung mga basa na aklat? Banal ba ang mata nyo? Sabi ni Kristo, saliksikin nyo at yung basahin ang aklat. Si Kristo mapaliwanag sa lahat ng kasulatan ngayon, sa pupita hanggang mula kay Moses hanggang sa Book of Revelation na sinusulat ni Juan. Sabi sa Hebreo verse 1 to 5, mula ng unang panahon, isang Kristo lang nangaral sa atin. Ang Kristo nangaral sa apostol, siya rin ang Kristo nangaral sa atin ngayon bilang mga Kristo. Ang mga sulat ng mga apostol ating basihan. Sila ang una, mga Israelita. Mga Israelita sila. Sana kapatid, medyo maayos itong pagkabulol ko kasi iba dito. Sayang kasi ang panahon kapatid, pag namatay, ako kasi naisip ko, ganito, nakaipon-ipon sa isang bahay. Nag-ipon-ipon, nagsama-sama. Ang tanong ko, mag-ipon-ipon ba tayo kasama si Kristo doon sa langit? Iba ang Kristo mo. Duwag. Walang prinsipyo ang Kristo mo. Kailangan ng pera? Sa reliyon? Tanong ko, sa 3:17 ng Hua, ng Revelation, ito, basahin natin. Ako kapatid, di bali nang tawagin mong duwag, wag lang sa reliyon. Wag lang sa reliyon. Wag lang sa kaharian ng Diyos. Lalabanan kita. Kahit abogado ka pa, kahit pastor ka pa, kahit presidente ka pa. Ang Kristo ko, higit sa lahat. Yun ang panawala ko at unawa ko. Hindi ako pabayaan ni Kristo. Kailangan ko lang aralin ang kanyang aral. Kasi ang Kristo na ko, nagsasalita, base rin sa nakasulat. Siya rin ang unang bumabasa nun. Ang nakasulat. Sinusulat ang pupita. Pero hindi na kailangan basahin kasi makapangyarihan siya. Siya rin nakaunawa doon. Nagaling sa mga turo niya. At mga turo ng pupita at mga apostol. Kaya kanyang binabasa. Kaya siya sabi na ayon sa kasulatan. Base sa Matthew 4 verse 1 to 4. Ito. Kaya naging late bloomer na ang pag-isip. Nabulol na kayo dahil sa pastor. Ganun ang mentality. Magbasa kasi kayo, sabi ni Kristo. Magbasa siya mo palawanag. May aklat na. Kahit ngayon, 24 hours a day. Kung gusto mabasa. Ako ngayon, kahit ngayon, nabasa ko pa rin ako. Kaya lalim ang aking pananiwala. Ang aking karunungan. Kasama ni Kristo. We must be strong in Christ. Ephesians 6 verse 10. Not with pastor, not with manggagawa. Ano yun? May aklat na kasi. Itapon na ako. Itapon na lahat. Huwag lang aklat. Kasi yun ang paraan para doon natin matutunan kung sino totoong Kristo ba nangaral. May basehan na. Ituturo, sulat ng mga propeta, sulat ng mga apostol. Yun lang ang turo. Kaya nga kinukumpile, kumpleto na. Kaya nga inipon kasi kumpleto na. Wala nang dagdag. Ito basahin natin kapatid para maunawaan nyo. Ito, 3:17 ng pahayag o revelation. Sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman. Pastor mayaman. Ako mayaman. Ako'y mayroong kongregasyon. Galing sa Amerika. Galing sa UK. Marami sila. Galing sa Germany. Galing sa Pilipinas. Mayaman.
Pero iba ang Kristo. Ang Kristo na kayamanan talaga natin. Ang Kristo ang kayamanan natin. Ito. Sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at nakamit ng kayamanan. Material. Material, hindi spiritual. At hindi ako nangailangan ng anuman na material. Mayaman ako, may aeroplano ako. Ha? Malaki aking bahay. Pag namatay ka, doon ba nilalahan ang espiritu sa iyong bahay? Hindi. Ang espiritu natin nalalahan sa ating laman. Ang bahay, yun po ang tahanan ng ating laman. Pag nawala, namatay ka, ang iyong espiritu, saan mapunta? Saan? Doon sa kulungan. Maghintay ng parusa. Walang laman, naghintay, kulong ka muna. Habang naghintay ka sa paulit ni Kristo. Sa 1 Peter 3:19. Hindi po purgatorio, mali po ang katoliko nan. Hindi po turo ni Kristo yan. Sulputan po ang purgatorio. Bagong doktrina ng yan. Hindi po doktrina na alam ng mga apostol ng unang panahon. Ito. Sabagat sinabi mo, ako'y mayaman. Kasi mayaman ka. Maraming niwala sa'yo, bulaan. Hindi yun ang Kristo na totoo. Siya pinagpala ng Diyos. Pinagpala pero bubo. Pinagpala ka pero bubo ka. Malas mo. May pera ka lang pero bubo ka. Kasi hindi mo na natanggap ang Kristo. Bubo yung mga tao na bulag ka. Sabi ni Kristo. Sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman. Yun lang mayaman ka. Ano ngayon? Pinakain mo ba ako sa kayamanan? Nakaroon ba ng piso sa iyong kayamanan? O ikaw lang kumuha sa aming donasyon? Mayaman ka. Ikaw naman, hindi ka nagbigay sa amin. Kahit isang kusing. Ano ngayon pag malaki? Dapat, ako'y mayaman. Tumutulong ako sa iyo. Ayan. Baka, salamat kapatid. O, nakatulong ka. Mayaman ka. I-respeto ka. Mayaman ka, ikaw lang. Napayaman ka ba? As if, maging banal ka. Sabi ni Kristo sa 19 ng Mateo 16, ibenta mo. Ha? Utos mo ni Kristo para ang lahat ng mga tao makaroon. Huwag masyadong gahaman. Yun po ang batas ni Kristo, totoong Kristiyano ka sa Ebanghelyo. Ito. Sapagkat maraming ang violation. Sapagkat, sabi nyo, Kristiyano kayo, bubo Kristiyano kayo, mga bulaang Kristiyano kayo. Ito. Yun po yung hukom natin ha. Hindi ko na palatang hukom yan. May basehan ako. Sa 1:6 verse 2-4 ng 1 Corinthians. Ito, sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at nagkamit na kayamanan. At hindi ako nangailangan ng anuman. At hindi mo nalaman, hindi mo alam. Sabi ni Kristo, ikaw ay aba, maralita, at dukha, bulag, at hubad. Sa kanyang harapan, wala kang kwenta. Basura ka lang. Mayaman ka, pero basura. Ang hari po ng salita natin, may aklat na basehan. Kaya nga tinatawag na banal na aklat eh. Kasi ang nagturo ng banal na hari, Holy King. There is only one Holy King, only Christ, whose Spirit lives within our hearts if you are a true Christian. Nanahan sa ating puso. Kasi ngayon, ayon sa sabi lang ito, sabi, ano yun? Ang basihan na turo ni Kristo, ayon sa sabi ni Kristo, wala kang sinasabi. Ikaw na naghatid. Ayon sa sabi ni Kristo, binabalita ko, i-chismis ko sa inyo ang sabi ni Kristo. May basihan. Chismis o balita. Di ba balita, chismis? Pero ito ang chismis na banal galing kay Kristo. Chismis. Ito chismis. May basihan, may aklat. Binabalita mo. Yung balita, chismis. Kaya sabi ko, report? Chismosa tayo. Mag-chismis sa ito ang report. Mag-chismis ang report. Sa class, report class. Chismis lang. Base sa nakasulat. Ito chismis, base rin sa nakasulat. Ang sabi ni Kristo, isa lang, isang ari. Ang sabi ni Kristo, gano'n. Hindi, sabi ni Moses, hindi. Wala na si Moses ngayon. Si Kristo lang ang magturo sa atin ngayon. Wala na yung mga apostol ngayon. Sabi ni Kristo. Ano naman ang galing? Sa apostol? Sa mga pupita ba galing? Kay Kristo.
Siyang bread of life. Sa 6:32 of book of John. Kaya kapatid, alisin nyo sa isip nyo, sa puso nyo na mayaman. Ipasok nyo ang totoong Kristo. Nagkamali kayo doon. Doon kayo maghanap sa nagkakalit sa mali. Huwag sa pagpugi-puwins. Wala kayong kaligtasan doon. Tandaan nyo, kapatid, ang kabaitan na tao, hindi na pagligtas sa atin. Kundi ang katotohanan ng Kristo, masakit man at matamis man. Sa Ephesians 3:15, that is the gospel. Hindi katekismo, hindi Quran. Iba ang katekismo, iba ang Quran, iba ang ebanghelyo. Galing sa langit. Galing kay Kristo, galing sa Diyos na Ama. Sa Marcos 1:14. Again, Mark 1:14. Marami sabihin si Jesus sa inyo, kapatid. Hindi ko pangalan, hindi naman ako pupita, hindi na ako apostol, excuse me. Nag-burp ako. Hindi ako apostol. Oh. Ang mga apostol gumamit sa pangalan ni Kristo. Ako pa kaya? Ang turo ni Kristo, pwede siguro kung ako'y apostol, ako'y Israelita, katulad ni Kristo. Ang sabi ko, ako'y apostol. Pero hindi ako apostol. Sabi ni Kristo. Kasi ang sabi ng apostol, sabi ni Kristo, galing sa Kristo, sa hari. Kinakilala na lang si Kristo ay hari na magtuturo sa atin para sumunod ng utos ng Ama sa kanyang kaharian. Anong oras na? 56 na. Dapat talaga kapatid, harapin na natin ang mga demonyo. Sabihin, basahin natin talata sa Ephesians 6:10 at 2:17. Basahin natin para maunawaan nyo. Ito ang pagtuturo na kulalaban sa mga demonyo kasama si Kristo. Hindi mo laban ang demonyo kung wala si Kristo. Turo ka lang, pero walang Kristo, mahina ka. Turo lang, walang Kristo, kahit matalino ka, wala kang Kristo, mahina ka. Mabubuwal ka kay Benjelo kasama si Kristo. I promise, untested already. Kaya ako nag-aral, kaya ayaw kong humingi ng pera sa tao para hindi masayang ang pangaral ni Kristo. Hindi masayang. Naka-live naman, kung wala ka ulit, wala ko pakialam. Si Kristo ang tatawag sa'yo. Sa 10:26 of the book of John. Ang mga tupa nakinig ka talaga sa kanyang sa pastor na si Kristo. Pag hindi ka nakinig, hindi ko obligasyon na magkumbinsi sa inyo, kundi si Kristo lang. Kaya na ang tumatawag sa akin. Walang iba. Hindi mama ko, hindi papa ko, hindi pastor, hindi pare. Umiwalay po ko sa pare. Dahil kay Kristo. Katulad ni Pablo. Ulit kapatid, importante ang Kristo ha. Kasi mga ministro ngayon, mga gagawa ngayon, mga pare ngayon, dito sila sa turo agad. Ha? Kaya nagalit-silit sila. Si Kristo ang daan, katotohanan at buhay natin. Again, 16 verse 4 to 6. Ngayon, kung wala Kristo pangalan mo, dito ka lang sa aral, hindi mo dinakila si Kristo noon. Ikaw mismo ang dinakila. Kailangan mo ni pagkala, kapatid, ituturo ni Kristo, ebanghelyo ho ito. Hindi tuturo ng anghel, hindi tuturo ng tao. Si Kristo ang ating tumaturo sa kanyang kaharian. Sino ba tumuturo sa kaharian? Si Kristo. Naghari si Kristo sa ating puso. Ha? Sa puso naghari siya. Nasa loob natin. Kung gusto mo. Sa 17 verse 20 to 21 of Lucas. Dapat alam mo na, kapatid, huwag kang maging bubo. Sabi mo matalino ka, bubo ka. Matalino ka siguro sa paghanap ng pera, matalino ka. Ang pera madali lang hanapin. Pero iba-ibang puso natin. Ako, alam ko yun. Sugal pa lang. Susugal ako dati. Madali kumita ng pera sa casino. Madali. Pero inawan ko yun. Kasi hindi ko mataas ang konsensya. May Kristo kasi. Sabi ko, Lord, bigyan mo na ako ng 3 months, alis na ako nito. At least, umalis ako.
Alam mo ang mga kaibigan ko yon, mga mista ko, mga sundalo, na umalis na ako dahil sa may prinsipyo ko. Sila mayaman na. Kasi mas gusto ko ang Kristo makasama. Gusto ko ang Kristo makasama, hindi pera. Masaya naman. Kahit may sakit ka, na high blood, parang iisip mo may Kristo ka, masarap pakiramdam. Hindi ko lang ma-share sa inyo. Parang ikaw, gusto mo ang asawa mo makasama palagi. Yun, ganun. Nawala yung asawa, nawala yung asawa, mawala talaga, mamatay kasi. Nalulungkot ka. Pero ang pinakahigit, may Kristo ka. Ako wala na asawa ngayon. Dahil ayaw na kay Kristo, doon kami nag-away. At ayaw ko si Kristo na masaktan dahil sa kanya. Na ito, hindi kami ebanghelyo. Nasasaktan si Kristo. Si Kristo ang muna nasaktan. Wag, mas stress ako, mas stress din. Wag na ito. Many times pinakausapan ko, ayaw talaga ng ebanghelyo. Naniwala siya sa kanyang mama na Katoliko. Matigas ang ulo. Hindi din ebanghelyo. Ngayon, so okay, may kasama kami ni Kristo, na Kristo. Ako ay makatulog sa gabi, sa umaga, makanta, maka-release sounds, peaceful. Hindi ako nag-inom-inom. Dahil hindi ako sawi. Nanalo kami kay Kristo ang aking pinagtagol. Pati asawa ko, subok na ho yun ni Kristo. Sabi ko, God, kung gusto mo, ito mangyari, hiwalay na kami. Andon, nag-away-away na. Baka nalangin ako nalabag sa iyong gusto. Ayaw na pala ng Diyos sa kanya. Mayroon talata doon. Pag ayaw na ng Kristo, wag na. Ayaw na ng Kristo talaga. Kahit anong panalangin. Kasi gusto ho niya yun. Pag ginugusto niya, wala nang magawa sa Kristo nun. Ayaw talaga niya. Sa 1 Peter 2 verse 16. Iba. Kala nyo, pangalo niya lang dahil para maghiwalay? Pati pag ayaw ng Kristo, wag na. Wag makisama sa mga babaeng masama. Sa mga taong masama. Lalaki din. Hindi lang babae. Basta, sinasabi ko na, literally, masaya may Kristo. Kahit saan ka pupunta, may paliwanag sa'yo, paano turo. At ang Kristo mo nagagalit sa mga sinungaling. Every time makarinig ako na sa malapit sa aking gito, ano to? Aksaya ng panahon, parang basura lang pagsasabi. Mayabang pa. Kapatid, narinig ang buong mundo sa kanyang sa iglesia. Iglesia tawag na. Ano to? Ang pinakita na duwag siya. Dapat na sana doon, kung sino nang naninira sa kanya, humarap siya. Imbita na, kapatid kasi naninira sa siya din ay siya ang overall minister. Ngayon, imbitahan mo para matuwid siya. Ayaw mo imbitahan. Sino tama sa iyo? Walang makalam ng tama. Kasi sabi ni Kristo, magsubukan kayo. Sabi ni Kristo, magsubukan kayo. Subukin na ang lahat ng Espiritu. Sa 1 John 4 verse 1 to 5 na binasa ko na kanina. Subukin mo naman. Para ikaw rin magpasubok. Ako magpasubok. Mabukasan tayo sa ating puso ang Kristo. Subukin niyo ang Kristo ko. Subukin ko rin ang Kristo niyo. Magsubukan tayo. Ha? Yun ang tamang kahit hindi debate. Magsubukan tayo. Kasi sabi ni Kristo, ulit, basahin natin. Magsubukan tayo. Ha? Kahit marami kayo, magsubukan tayo. Against Bandido ni Kristo. Dito malaman ang totoong Kristo at totoong Espiritu Santo. Magsubukan, turo po ni Kristo yan sa mga apostol ng unang panahon at hanggang ngayon. Siya ang magpalawanan sa ating isipan, tulad ko ngayon, nakaunawa sa kanyang turo. Kasi naniwala ako na si Kristo lang magturo sa akin. Hindi pastor, hindi tao. Dahil may aklat na. Noong unang panahon, kailangan ng pastor kasi walang aklat. Kailangan may padala sa Kristo, may aklat na. Anong sasay? Mag-ingat sa mabulaang propeta at bulaang Kristo. Mateo 24:24. Basahin natin ulit, kapatid, para naunawaan nyo itong talatang ito. Maliban sa Mateo 24:24 na mag-ingat sa bulaang Kristo at bulaang propeta. Para mag-ingat at subukin, para maingatan.
Sabi ni Kristo. Hindi sabi ko. Sabi ni Kristo. May basehan. Aking mabasa. Unang-una kapatid, bakit ganon? Ang mga pastor ngayon, hindi propeta, hindi apostol. Mga manggagawa ngayon, hindi propeta, hindi apostol. Di pa nag-aral ng legal. Di pa alam mag-interpreta. Iba ang legal. Kailangan tayo mag-legal kasi hindi tayo pastor, hindi tayo apostol. Hindi tayo direkta kinausap ng Kristo sa kanyang turo na babasa. Ang mga apostol lang. Tayo, hindi apostol, mag-aral tayo ng legal interpretation kung ano tama sa korte. Paano magpaliwanag sa batas. At mag-aral tayo ng education para ito talaga tapat because the teacher undignified. So, ito ngayon. Ito, turo ni Kristo. Mga minamahal, para mangatan sa bulang propeta at bulang Kristo. Huwag kayo magsipaniwala sa bawat espiritu. Sino paniwalaan ibig sabihin? Si Kristo. Si Kristo ang paniwalaan. Paano tayo magpaniwala kay Kristo? Sa kanyang Ebanghelyo. Saan ang Ebanghelyo? Nakasulat na. Ating basahin sa kanyang aklat. Tawag niyo Biblia. Saan tayo maniwala? Kay Kristo. Alam natin ang Kristo? Sa Lucas 4:18, siya nag-aaral sa Ebanghelyo. Hindi sa katekismo, hindi sa Quran. Hindi sa aklat ng mga protestante. Hari, kundi inyong subukin ang mga espiritu na hindi hari. Kung sila ba'y talaga sa Diyos, subukin mo. Magsubukan tayo. Yun pala. Hindi na debate ang sasabihin. Test. Prove. Subukin. Patunayan nyo. Subukin nyo. Magpasubok lang kayo. Huwag yun sabihin, kapatid, mayabang to kapatid, sinisiraan ako. Tago pala, nabakakaawa. Tanga. Nabakakaawa. Sabi sa 2 Timothy 1:7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng kaduwagan, kundi sa pag-ibig, pagsabi ng totoo. Kahit magalit kayo, dahil sa pag-ibig. Para makorek kayo, matigas ang ulo nyo. Huwag kayo magsipasawala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin. Subukin na. Word for word. Subukin. 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 Turo ni Kristo. Hindi turo ng pastor. Hindi turo ng mga gagawa. Ayaw ng mga gagawa. Mga pastor. Gusto magpastor pero ayaw pasubok. Gusto lang pera. Alam nyo kasi, pag napasubok ka, it takes yourself to expose yourself to yourself to the greatest stress. Mali ka, mahiya ka. Kung kasama mo si Kristo, siya magturo sa iyo ng totoo. Hindi ka matakot. So sabi mo, Lord, takot ako. Ikaw nang bahala sa akin. Kasi ako naniwala sa iyo, hindi sa akin sarili. Harap tayo. Ikaw bahala. Sabi ng Diyos, basahin mo na ang aklat. Kasi sabi niya pag hindi na nabasa, wala kang sasagot. 1 + 1 = 4 pa rin. Mali pa rin. Dapat alam mo talaga. Ang sagot ni Kristo. Ang sagot nakasulat na. May basehan tayo. Hindi word for word, basta may basehan ka. Ginamit din sa korte yun. Law, logic, and language. 3 L's. 3 L. Ang mga pastor ngayon parang sila? Boring. Kanta-kanta. Salamat kapatid sa Diyos. Ano yun? Ang pasalamatan ng turo ni Kristo. Yung karunungan. Salamat kapatid. Kasi si Kristo pala ating unahin. Tuturuan tayo ni Kristo. Ano pasalamat ni Kristo? Ang una mo talagang pasalamatan, turo ni Kristo. Araw-araw, every time ang mga tao mag-ipon, aral. Aral ni Kristo, hindi sa'yo. Basa. Legal po yun. Hindi chismis galing sa'yo. Chismis galing kay Kristo. May basihan. Basa, ulat, report. Galing from Christ. Para makarating sa atin galing sa langit. Ang sinusulat ng mga apostol noong unang panahon. Para uniform sa buong mundo. Iba't ibang salit sa Pilipino, sa Chinese. Si Kristo, isa lang po sa paliwanag sa mga apostol noong unang panahon at hanggang ngayon. Naghari pa.
Naputo lang dahil sa Katoliko. Sinusunog ang aklat. Anong ituro ni Kristo kung walang, wala yung aklat na isalin? Latin bulgit lang. Mayroon pa aklat na katekismo at li, doktrina kristyana na galing sa Spaniards, hindi galing sa Israel. Ano kapatid, may problema tayo sa Kristo ngayon? Problema ang Kristo nyo. Ang una ko sabihin, ang Kristo mo ba problema o hindi problema? Problema mo nga kapatid. Problema ka sa Kristo mo pag si Evangelo ang iyong kaharap. Lalo na may legal ako. Pati abogado mo, libertayan natin. Pero alam ko, ang abogado hindi mag-libati sa akin. Marami ako abogado nakausap. Alam na ng Diyos yun. Sa amin ko pa niya. Sabi ng abogado na Katoliko, alam mo yun? Hindi mo alam? At ako, hindi mo alam? Abogado ka, hindi mo alam ng Diyos? You serve justice of humans, not the justice of Christ. Ako nga sa kapatid, ang gusto ko sa aklat, walang pababago. Ang batas natin nagbabago. Dati, sa Pilipinas, okay ang death penalty sa panahon na Itchagaray, pero ngayon hindi na. So, 1 plus 1 equals 2, minsan equals 3 din. Iba-iba, hindi consistent. Ang aklat ng Diyos, consistent pero malalalim. Isang aklat lang. Isang aklat lang. Sa lexikin kompleto, sabi ng Diyos sa Isaiah 34 verse 16. Na sinusulat mga propeta at mga apostol na mga Israelita. Tingnan nyo, si Lucas, hindi Israelita, pero nag-narrate lang siya sa mga turo ng mga Israelita. Kaya may Lucas at may Book of Acts, dalawang aklat. Siya ang sumusulat. Doktor po siya, physician po siya. Ang ganda na aklat. Hanapin ko aklat. The most beautiful book in this world. The most expensive book in this world is spiritually. The most valuable. Pero material cheap siya. Mura lang. Kaya mo pang ma-download in different versions. Language versions. According to your own preferences. Okay kapatid, kasi once a month ako o twice a month kasi may aron akong asikaso ngayon sa education sa tertiary, sa college at saka sa high school. Mayroon pa kaming i-report ngayong Saturday. And next week madugo na kasi marami na akong gagawin. Pero at least ang binigyan ko ng time ang aking hari na si Kristo para ipangaral ito para pag-ingat sa inyo. At ayaw nyo mabasa. Ano tuturo sa iyo? Ha? Ano tuturo sa iyo? Makinig lang sa kanila. Ako hindi. Magbasa kayo. Magbasa kayo. At kung gusto nyo makinig, pwede, naka-live na. Kayo magbasa. Kasi kanya-kanya kasi kaloob si Kristo sa atin. Basahin nyo. Baka anong kaloob sa iyong karunungan. Baka mali ako. Baka mali ako, sabi. Pero ako, nakaunawa, matama talaga ako. Ikaw ang mali. Kaya, doon tayo magkasubukan. That is the only way to know the truth. The only way to know the truth, ang tanging paraan lamang para malalaman ang katotohanan, hindi kasinungalingan, subukan tayo. Magsubukin kita, subukin mo ako. Magdebate tayo kung matapang ka, kung matapang ang Kristo mo. Tiyak na tiyak ako, luwag ang Kristo mo. Dapat sumunod ka sa Kristo ni Evangelo. Ang Kristo ko, yun ang totoo. Hindi na tatalo. Legally at evangelically speaking. And I glorify, pinagmayabang ko ang Kristo ko na hari. Hindi ko siya kinahaya. Ang kanyang turo, Ebanghelyo. 1:16 of Romans. Like Paul also. Okay mabayabang kung si Kristo ang ating hari. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 27. Yung Kristo na tinanggap nyo, sa akin natanggap ko, matanggap nyo rin. Iba ang Kristo na tanggap nyo, duwag. Ang Kristo nyo makapastor, magagawa, makapare. Doon tayo magsubukan. Banda kayo sa salitang subukan. Pero hanggang ngayon, wala nang sumusubok sa akin. Protestante at mga Katoliko. Sa live. Takot. Doon lang sa sulok. Sabi ni RJ Senyo sa akin na sa Katoliko sa Davao, sabi, huwag tayo mag-English.
Simple lang ang English. Kasi gusto ko, hindi lang sa Pilipinas, sa worldwide. Kasi sabi niya, international debater daw siya. Gusto na lang sa Tagalog. So, ang mga English na mga speaking tulad ng mga Chinese, Japanese na English speaking nation, hindi makaunawa. Mag-aaral ka, hindi ka marunong English. Ako ay bulol-bulol pa. Ayaw niya talaga. So, doon ang patunay na totoong Kristo talaga nan sa akin. Hindi ako atas kala. Sa live pa. For many. Tatlong beses pa. Pumasok ko sa kanya. Hanggang minumute na ako. Ayaw na ako magsalitain. Minumute na. Kasi pag ako napaliwanag, matabunan siya. Kasi lalabas sa anti-ebanghelyo siya. Talaga anti-ebanghelyo ang mga Katoliko. Si Jando Labado, si Biado, Ferdinand Biado, lahat sila nakamemorize ko. Si Hamsky Ray, si Aji Sinyo. Walang kwenta. Napaliwanag siya, mulog lang. Pag ikaw nang paliwanag, lalo si Aji Sinyo, minimute ka. At sabi na hindi siya evangelical, hindi siya legal. Ligaw siya. Christ, I know, is evangelical. I believe and I understand that he is evangelical. And that gospel is taught to the holy apostle, to the Israelites, not to the Filipino, not to the American, and all nationalities. Ito kapatid, 116 na. Salamat sa aking hari ni si Kristo. Salamat sa iyo. Salamat sa Ama. Kasama ko ang Espiritu ng Ama, nanahan kay Kristo, at si Kristo nanahan sa akin. Aking basahin mo na talata para unawaan nyo. Sa aking puso. Sa 8 ng Romans, 8 hanggang patuloy. Kaya kung gano'n na, talagang mayaman, may ano kayo, may organization kayo, mayaman kayo. Yung paniwala galing sa ganito, galing sa tao. Sinusulan nyo lang. Ngayon, mayaman kayo. So, meron pera. Pera lang. Walang Kristo. Sa akin naman, walang pera. Pero may Kristo. At magsubukan tayo. Ayaw nila. Pati itong kapatid, huwag tayo madibati. Mayabang nun. Kasi luwag ang Kristo mo. Nag-influensya sa'yo. Nanahan sa'yo. Dapat talaga, dibatihin mo. Sabi ni Kristo sa Titus 1 verse 11 to 13, sawayin mo silang may kabagsikan. Mga libatista, sawayin mo pati membro mo, sawayin mo may kabagsikan. Huwag ikaw para ka tuta. Kapatid, sinisira ka, manila ka rin. Yung paninila evangelical, destroying their non-evangelical teachings. Sirain mo ka ng anti-ebanghelyong turo. Ang paninira, ebanghelyo. Paninira, ebanghelyo. Ang karunungan ng mundong ito sisirain ng karunungan ng Diyos galing sa langit, ebanghelyo. 1 Corinthians 3 verse 19. Ito kapatid, hanapin mo na ang Kristo. Ikalawa, ang aral. Teacher muna. Kasi kung may aral, kung walang teacher, iba pa, sub lang pala ito. Sub ka lang pala eh. Hindi yun dakila. Dapat maging dakila, hari. Teacher namin, hari. Nakapo sa langit. Ang kanyang espiritu, pinadala sa amin. Katulad ng espiritu na Ama, nanahan sa kanya. Kaya Kristo nanahan ang Espiritu Santo. Kung matanggap natin ang Espiritu Santo, dahil may Espiritu Santo, may Espiritu tayo ng anak. Espiritu ng Kristo nanahan sa kanya. Sa John 13 verse 6, John 16 verse 13 to John 16 verse 11 at verse 13 hanggang patuloy. Dahil may Espiritu Santo tayo ng Ama, dahil may Espiritu Santo may Espiritu tayo ng anak. Sa Galatians 6:4, gasgas na ho yan. Ito basahin ko. Sa 8:8 naman, to 16 of Roma. Natapwat, sa 9 o 9. Natapwat, kayo'y wala sa laman kundi sa Espiritu. See?
Wala sa ating laman tayo sa gusto ng ating laman, kundi sa gusto ng Espiritu ng Ama. Ama, gusto ng Ama. Ang Espiritu Santo, Espiritu ng Ama. Nakupo sa langit, na ipinadala sa atin, sa pamagitan ni Hesus Kristo. Kung gayoy, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. So, Espiritu ng Diyos kumpara sa Espiritu ng tao. Espiritu ng Angel. Sinong dakila? Espiritu ng Diyos na dadala ni Kristo. Si Kristo ang nadala sa atin. At kasama ang Espiritu ni Kristo sa ating puso. Datapwat, kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Hindi sa Diyos. Ha? Kailangan may Espiritu ka ni Kristo para matanggap mo ang Espiritu ng Diyos na sumakasakop din kay Hesus Kristo. Kita nyo? Ito, ulit. Datapwat, kayo'y nasa laman. Wala sa laman ang ating gusto sa ating kalooban. Kundi sa gusto ng Espiritu ng Diyos na nagturo kay Kristo. John 8 verse 28. Itong aral na ito, hindi nyo napakinggan sa mga ministro nyo, sa mga gawa nyo. At dapat kayo'y wala sa laman. Nawala tayo sa ating laman, sa ating gusto, sa ating kalooban. Kundi sa kalooban ng Espiritu. Ang gusto niya ating susundin. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Basta susundin mo ang kalooban ng Diyos. Pag kinakalaban mo, di ka lang pati, naniwala ka sa, hindi mo sinusubok yung pastor, sa iyong magagawa, hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Datapwat, kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Hindi ka sa Diyos, hindi ka kay Kristo. Kailangan may Kristo ka bilang daan, katotohanan at buhay natin para mapunta ka sa Diyos, para sakupin ka ng Diyos. Kailangan may Espiritu ni Kristo maghari sa iyong puso. Galatians 6:4. Tuloy mo natin. Bago natin basahin talata. At 10. At kung si Kristo nasa pala sa atin. Wala pala sa atin. Na pala sa atin. Kung tinatanggap po, sa'yo wala. Kasi ibang Kristo ang tinatanggap po. Bulaang Kristo. 24 o Matthew. Mag-ingat sa bulaang Kristo. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay. Saan patay? Patay kasi magawa na yung kalooban na kasalanan. Kung gustuhin mo. Dahil dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay. Buhay pala? Espiritu ni Kristo buhay pala, hindi patay. Yun pala ang buhay natin. Ha? Kung wala kang Kristo, patay. Patay ka kung wala kang Kristo. Kahit ikaw buhay. Binabasa ko ng talata sa ibang pagkataon. Datapwat ang Espiritu ay buhay. Ay dahil sa kanyang katuwiran. Dahil sa katuwiran ni Kristo. Dahil kay Kristo na sa atin. Buhay tayo at sa kanyang aral. Sinusunod natin ang gusto ng Ama, tinuturo kay Kristo at natanggap natin. Natanggap ng puso at atin din tinatanggap ngayon. So, Kristo, may Espiritu Santo. Kung wala kay Kristo, wala na Espiritu Santo sa'yo ng Ama. So, kailangan yun. Doon tayo makapokus sa ating turo. Si Kristo lang. Ang aral nandun lang. Si Kristo palagi. Hindi natin nakilaan ng pastor. Hindi natin nakilain ng mga gagawa, mga pare. Ang nakilain natin ito, hindi ako, hindi kayo, kundi si Kristo na ating hari. May Espiritu ng Ama. Matanggap natin. Kung tinatanggap natin si Kristo. Hindi tayo sa Ama kung wala tayong Kristo sa ating puso. Nabuhay na buhay. Ang ating buhay, ang buhay natin si Kristo. Kasama ng Ama. He is our life. And God is the life of Christ. We all belong to God the Father. At basahin natin ang Galatians 6:4 para maunawaan nyo. Importante ang puso, mga kapatid. Ha? Ako may mild stroke. Pero buhay pa rin ako. Paano ang aking laman mawawala? Ang puso ko mawala na laman. Pero ang aking puso na may Kristo, na naniwala kay Kristo, may Kristo, hindi masakitin. May buhay ito. Kay Kristo. Ang buhay ko ay si Kristo.
Ang buhay ko wala sa akin sarili, kundi na kay Kristo. Sa 6:4 of Galatians. Ngunit, sisiyasatin natin bawat isa sa kanyang sarili. 4:6 pala. Basahin natin din. Kung magkaroon siya ng kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi sa kapwa. Okay? Sarili, kapurihan natin na kay Kristo ang ating kapurihan sa ating puso. Sa 4:6 ng Galatians, basahin natin. Sinsya kayo kapatid. Ha? One-man army ito. Bakit? Ako nagbasa, ako nagpaliwanag. Sa iba, may tagabasa, may tagapachirer. Bulok pa rin ang aral. Husga po yun, hukom po yun. May basahan ako, bulok. Ang tama si Kristo lang, hindi bulok. May kanta-kanta pa. Ang kanta, pagkatapos na, unang-una, aral muna. Aral muna agad. Huwag pahintayin. Tapos kanta na. Dapat una mo na si Kristo, huwag kang magpa-late. Kasi hari yun, hari nga. Parang si Duterte dito sa Pilipinas, bawal maging late. Kung ikaw nanonood sa special conference. Hari si Kristo. Pag nag-ipon, nag-start na, kung anong oras, ganon. Doon ka na dapat. Pagkatapos, kanta na. Yung papurian mo na si Kristo, mag-introduce ko muna tungkol kay Kristo na ating hari. Tsaka mga ngaral, hindi pastor, hindi mga gawa, hindi pare. Sa 4:6, itong aral nila, kaya kong aral nila sa tulong ni Kristo. Pero ang aral ko, hindi lang kayang i-aral to. Maraming duwag. Kaya sabi ko, Muslim, Katoliko, Protestante, laban. At hindi lang kayang maaral to. Nasa akin lang, sa tulong ni Kristo, ang kaloob na ito. Sa live. Mas gusto ko ang live, o gusto ko ang live kasi personal lang isang tao lang kausap po. Huh? Sa bahay lang. Gusto ko lahat ng tao makinig. At meron ako kaharap. Pero wala na talaga. Maraming busy ako na sa lamon. Ayaw nila kasi masalita. Dahilan, tiyunga. Masakit ang masalita. Dapat masakit ang masalita. Kung totoo. Masakit ako masalita, totoo. Dahil takot ang mga demonyo. Pati mga bulaang propeta. Mga duwag. Galatians 4:6. Sabagat kayo mga anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos? Ng Espiritu Santo? Ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak. Kanyang anak pala. May kanya pala anak ng Diyos. Sulat po ni Pablo ho yan. Na apostol. Hindi po theologians. Galing sa Roma. Word for word po yan. Sa legal. Sa batas kaya. Natakot ang mga libatisa ng mga Katoliko na walang pinag-aralan sa legal na legal. Kaya gusto nila ligaw. Non-legal. Illegal sila. In law, tanungin yung abogado, yun po yung legal. Dapat yan literal talaga. What is written? It must be construed according to the text that is couched in simple language. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito, ulitin natin. At sapagat kayo mga anak, si Kristo naman ating dinakila. Ha? Hindi masyado ang aral si Kristo. Kasi alam natin ang aral. May basehan na. Ay sinugo. Pati nga sa batas natin. Sabi ni Kristo, sumunod sa batas. Magandang aral, huwag mag-rape. Pati doon sa biblical, meron din. Ito ngayon si Kristo na. Hindi ituro sa legal to. Hindi maituro to. At sakat kayo mga anak ng Diyos, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Espiritu ng kanyang anak. Saan? Sa tenga? Sa pastor? Sa ating mga puso, kasali ang mga apostol. Lahat tayo. Ang turo, nakasulat na. Sulat ng mga apostol. Huwag kang mag-iba. Hanggang ngayon, kapatid, takot ka na. Kapatid, dapat harapin mo. Pati kasali si Pablo noong unang panahon, marami siya tunggali na sa loob ng iglesia. At sa labas din. Harapin mo, may Kristo ka. Magsubukan kayo ng Kristo kung sino totoong Kristo. Ang demonyo pumapasok sa loob at saka sa labas. Lumabas sa labas. So, may Kristo ka, dapat ikaw, ang Kristo mo maghari. Sino ka? Mali ito, ito.
Gawat ng Kristo mahari. Kasi hari talaga siya. At nanahan pa siya yung puso. Matatag ang puso. Matatag. Hindi duwag. Puno ng pagmamahal ng pagsasabi ng katotohanan galing kay Kristo. Puno ng Ebanghelyo. Humukom ng tama at mali, na mabagsik at hindi mabagsik. Kung hindi malumanay siya, sa 1 Timothy 3:15, malumanay ka rin. Pag mabagsik siya, mabagsik ka rin. Titus 1:11 hanggang 13. Yun. Ganun ka dapat humukom ng prinsipyo. Huwag sabihin, si Banjelo, ganun masama. Masama. Saan ako masama? Pagsasabi ng totoo, ang masama, magsinungaling. Pugi-pugins ka lang. Hindi magpagligtas yun, kundi si Kristo lang, ang kanyang hukom, ang kanyang aral, magligtas sa atin. At siya mismo. Alam ni Kristo, at siya pang magtanim sa iyong puso. 2 Corinthians 3, verse 2 to 4. At tayo 1 hour na, and 30 minutes. Magpaalam na tayo, kapatid. Ako ay bulo na rin. Bear with me. Salamat sa inyong pakinig at sa inyong panonood. I-share mo ito kung naniwala kayo kay Kristo. At kung hindi ka naniwala, bahala ka. Magsubukan tayo. Sa live na. Marami akong live. Facebook live. Pwede sa GC nyo. Walang problema. Basta mag-live lang. Padaan natin sa internet. Para hindi masayang ating oras. Huwag lang sa kanto-kanto. Para lahat ng mga tao, Tagalog, Bisaya, Ilocano, Ilocana, Moray, at etc. Internationally, nanood sa labas ng Pilipinas, nakaintindihan ng Tagalog, nakaunawa. Kaya ako lang Tagalog. Kayo mga Bisaya, mga Ilocano, magtagalog tayo. Mga Ilonggo, etc. Moray, magtagalog tayo. Mas maraming nakaintindihan sa Tagalog ng mga Pilipino. Because Tagalog is or Filipino is our national language. At nakila ang Kristo. Ang kanyang aklat. Basahin. Sabi niya, nagpaniwala kayo sa surat ni Isaiah 34, 29 verse 18, ang aklat na may laman at turo ng Diyos, si Kristo ang mapaliwanag sa Lucas 24 verse 45, magliwanag sa atin. Kasama si Kristo, siya ang liwanag natin. He is the light of this world. Siya ang liwanag natin. Ang turo niya, Ebanghelyo. 2 Corinthians 4 verse 4. May iba, pinagmayabang, ako ay nag-aral sa filosofiya, sa seminaryo. Hindi naman sila ang liwanag ng mundo, hindi naman sila ang light of this world o liwanag ng mundo ito. Mula sa Israel. Sa 9:5 of John or Juan, ating basahin. Sabi dito, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Bakit ganun? Wala pa kasi aklat. Nasa sanlibutan si Kristo, naturo sa wala aklat pa. Hindi siya nalalarat, galing sa kanya. Samantalang ako nandito sa sanlibutan, yun ang paraan na maturuan ng mga apostol sa sanlibutan. Pero nandun na sa langit. Oh. Siya pa rin ang ilaw natin. Wala na sa sanlibutan sa pagkita ng aklat. Aklat. Sanayan mo na mabasa ng aklat. Naniwala ka kay Kristo. Naunawa mo na si Kristo mapaliwanag sa'yo. Hindi tao, hindi anghel. 24 hours a day. Wherever you are. Whenever you want. Kailan mo gusto. He is the only teacher who can teach us 24 hours a day. In every place where we are situated. Magbasa ka. Kasi di wala mo yun, huwag kang mabasa, makinig ka lang sa akin. Hindi po yun po di. Kaya, may internet la. Doon ka mangaral sa internet kung gusto mo. Para yung tulad sa akin, magsubukan tayo. At ito ngayon, pinakita ko, yun po ang tuturo na totoong Kristo. Pinagmayabang ko. I glorify God. I glorify Christ, my King. His teachings to the whole world. Without fear or favor, because He is my King. You are not the King. Even if you are angel, and even if you are human, you are nothing compared to Christ. He is my King. The King of Kings, the Lord of Lords. So yun po, siya palang ilaw. Kailangan natin ng ilaw muna
Si Kristo mag-ilaw sa atin. Ang ilaw ni Kristo, Ebanghelyo. Sa 2 Corinthians 4 verse 4, na gusto pilitin na sisirain, pero walang magawa si Satanas. There is nothing you can do against the truth, but for the truth. Wala kang magawa sa katotohanan ng Kristo at saka kay Kristo, kundi kay Kristo lamang. Hindi siya mabuwal. 13 verse 8 of 2 Corinthians. Salamat kapatid. See you in the next video. Ulit. In the name of God the Father with the Holy Spirit, be the glory. In the name of Christ, my King, our King, if you accept Him. Thank you. Amen. Forgive us our sin, Father, to the blood of our King Jesus Christ, and have mercy on us in our every time we commit mistake that is not intentional, na hindi namin sinasadya. Patawarin mo kami, Ama. Where your will be done on earth as it is in heaven. The gospel taught by Jesus Christ. We are doing your will with Jesus Christ, His Spirit who rolled within our hearts. Thank you, Father. Ako ay bulol pa rin, so bear with it. Nakahula naman sa Isaiah 32 verse 1 to 5. Bulol, mga kasama ni Kristo. Hindi ka makapangal, wala Kristo sa'yo. Nag-iisa ka lang. Pag ganun. Dapat mabagsik tayo, katulad ni Kristo sa mga sinungaling. Mabait tayo sa hindi sinungaling. Si Kristo ang ating hari, mabagsik. Sa 2 Thessalonians 1 verse 8 to 9. Pag hindi ka naniwala sa kanyang ebanghelyo, pati ang Diyos. Mabagsik ang italata, turo ni Kristo kay Pablo. Masdan mo sa 11:22 of Romans. Masdan mo ang mga kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Mabagsik ang Diyos, mabuti, katulad ni Kristo, anak, na kanyang anak. At kabagsikan na nahulog sa at kabagsikan ay nangahulog na. Datapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung magmalaki ka sa kanyang kabutihan, sa kanyang utos, sa gusto ng Diyos, sa ibang paraan, ikaw may puputulin. Sa ibang paraan naman, ikaw puputulin kung hindi ka mamalagi. Mabagsik talaga ang Diyos. So, it is another word of truth that you have to receive. God is severe. He is mabagsik. Sa mga hindi naniwala sa Kanya. Mabagsik ka. Ayaw maniwala sa akin? Litik ka. Mabagsik ang Diyos. Ibubulit kita sa dagat ng apoy pagdating ni Hesus Kristo na aking anak. Vengeance is mine. Ang pagkakanti sa akin. Lagot ka sa akin. Sabi ng Diyos. Yun ang pag-unawa. Masdan mo ang kabutihan. Nakita mo ba? Mabuti ang Diyos, diba? At kabagsikan ang Diyos ay mabuti sa mabuti at mabagsik sa hindi naniwala sa Kanya. Mabuti siya sa mga sumusunod sa Kanya at kay Kristo na Kanyang anak. Mabagsik siya sa ayaw sa kay Kristo. Siya ang ating buhay. Doon ka sa dagat-dagat ng apoy ibulid sa 2 21 verse 8 of Revelation. Ang kabagsikan ay nahulog. Ay nasa nahulog. Dapat ang kabutihan ng Diyos ay nasa mamalagi sa Kanyang kabutihan. So, we must be with God. We must not be apart from God. We must be with God. Nasa piling tayo ng Diyos sa Kanyang pagsunod sa Kanyang, nasa ilalim tayo sa Kanyang Espiritu at Espiritu ni Kristo na nanahan pa sa ating puso. Para mag-akay sa atin sa mabuting gawa. Nagturo sa atin. Kaya paglaban ay magsubukan tayo ng Kristo. Hindi na, ano rin? Ang Kristo, maglaban natin sa Kristo. Ang Kristo namin, nagtuturo ng relihiyon din. Ano bang Kristo mo? Ganun na. So that is a holy thing to do. That is a good thing to do. Magsubukan tayo, magdebate tayo. Sa salita ng Biblia, sa salita ng nakasalita ng Tagalog, magsubukan. Subukan tayo, subukan. Subukan. Para malaman natin ang mali. Pag-ingat sa bulaang propeta at bulaang Kristo. 24 of Matthew. Sa 1 John 4 verse 1 to 2, magsubukan. Test. Prove. You have to test. Magsubukan para sa boxing.
Magsubukan tayo kung sinong magaling sa atin ng boxing. Ganon, di ba? Si Pacquiao, ganon. Kalaban ni Pacquiao, ganon. Dito din, magsubukan tayo. Para si Kristo at sa mga demonyo, magsubukan, maboxing siya. Pero ang boxing, to sa karunungan. Karunungan. Na against kay Kristo, galing kay Kristo. Sa 2 Corinthians 10 verse 4. Nangyari na nung unang panahon pa, nakasubukan na laban sa mga demonyo at mga bulaang pupeta sa loob ng iglesia at sa labas. Ano pa bang sabihin ko? Sobrang sa oras. So, I said thank you. At salamat sa inyong pakikinig at panood. Sa muli. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandali darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang upang ligaw. Yun, dakilan natin si Kristo. Kasi ngayon, sa 1 Peter 5:8, dating Biblia, ito mabasa natin talata. Kayo maging mapigil, kayo maging mapapuyat, at inyong kalaban ay Diablo. Ang inyong kalaban na Diablo. Kalaban ng Diablo talaga. At gaya ng liyong umuungal, gumagala, humahanap ng masisila. Maraming itong bulaang mga demonyo to, gumagala, nasa tao to. Mga kaibigan mo, maging magagawa mo, maging pastor mo, mga elders mo, mga pare mo, gumagala to. Kaya magsubukan ng totoong Kristo. Subukin nyo mga gumagala ito para baka silain ka, makain ka ito. Ibig ikaw kalabanin mo to. Pag wala kang alam, wala kang Kristo, maligaw ka. Kung alam mo Kristo, may Kristo ka, dapat alam mo ang turo ni Kristo para malabanan itong demonyo. Hindi ka dapat bubo. Magbasa ka sa kanyang aklat. That is the way. Subukin mo. Yun po. Sa English kasi, they are roaring lions. Basahin natin sa English. Mga liyong umuungal, gumagala, mahanap na masisila. Kailangan mo ng Kristo. Kasi wala kang laban nito kung wala kang Kristo. Kahit aral lang yung alam, mali pa. Pag walang Kristo sa iyong puso, talagang demonyo ka. Karamihan sa katoliko ko lalo, madaling masaniban ng demonyo. Sila lahat. Kasi mahina sila, nabautismuhan sila, pero hindi takap ang totoong Espiritu ni Kristo. Bautismo sa bata kasi. Walang bautismo sa bata. Diyan natalo si Hamski Ray. May live ako. Naka-download na. Kaya umawalis na siya. Kasi, word for word, sabi niya, totoo daw na bautismo, babasa daw. Wala pala. Paliwanag lang yan. Wala. Mali. Saan ba talaga ang example na si Pedro na bautismo ng bata? Wala.
Wala siya mabasa. He is defeated evangelically with Christ. Christ defeated him. Hindi ako. Si Kristo nakatalo sa kanya. He is the King of King. Magpigil, magpuyat. Kalaban nyo, di ba, Diablo? Diablo talang kalaban. So, kailangan may Kristo ka. Para kalaban nyo, subukin mo. Ha? Ikaw ba Kristo? Ang mga Diablo, mga sinungaling. They are deceivers. Mapakunyari, mga plastic. 1 Timothy 4 verse 1 to 2. Ito po ang kahulugan ng 1 Peter 5:8. Sa English po, basahin natin sa English. Ito po sa Douay Rheims Catholic Version. English, from English, First English Version from Greek. Catholic po to. Douay Rheims Catholic Version. Ito po nasabi. Be sober, 5:8 of 1 Peter. Be sober and watch because your adversary, the devil, as a roaring lion, going about to seek you. Hinahanap ka. Whom he may devour. Mapatay ka. Sa dagat-dagat apoy. Ito po, subukin mo. Kailangan mo na Kristo ka. You are never prepared. You are never strong without Christ. Ephesians 6 verse 10. You must be strong in Christ, who taught you the gospel, up to 19. Verse 19. So yun, kailangan natin hindi ligaw. Kung wala ka Kristo, ligaw ka na. Masila ka na ng demonyo. Pati pastor mo, yan po mga doon nagwagala mga demonyo. Mga kaibigan mo, asawa mo, mama mo, papa mo, ibang paniniwala, masila ka ng demonyo. Kahit sino, you must be prepared. You must not be tempted. Temptation is through our closest relative, who believe the pastors, the priests, the manggagawa, or the servants and ministers. You avoid them. Do not believe them. You test them. Subukin mo. That is the commandment of Jesus Christ. That is the will of Christ. That is His principle. If Christ is within you, ruling you, you are being a king in our hearts, in our life. He is the truth, the way, our life. Again, 14 verse 6 of John. Tuloy natin ang kanta. Sa bawat sandaling darating at papanaw buhay mo. Pag sinabi tayong ligaw ka na, puta ka sa impyerno na. Dagat ka na, hindi ka na kasama si Kristo. Christ is our life, and if apart from Christ, you are dead in the lake of fire. Yun po ang ligaw. Tuloy natin. Tila parang kulang, kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang lupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang upang ligaw. Para kang isang upang